Noong unang panahon, nang ang mundo ay bata pa, may dalawang napakagandang nilalang na namumuhay ng mapayapa sa kalangitan. Sila ay sina Araw, isang makisig at mainiting bathala, at si Buwan, isang marikit at malumanay na diwata. Nag-ibigan ng dalawa at di naglaon, sila ay ikinasal. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng napakaraming anak, maliliit at maniningning na mga bituin. Ang kanilang pamilya ay larawan ng perpektong kaligayahan. Tuwing umaga, si Araw ay umaalis upang magbigay liwanag at init sa mundo. Sa kanyang pag-alis, si Buwan naman ang naiiwan upang bantayan at alagaan ang kanilang mga anak na bituin. Mahal na mahal ni Araw ang kanyang mga anak. Bago siya umalis, palagi niyang hinahalikan ng bawat isa. Ngunit dahil napakainit ng kanyang mga labi, ang mga bituing kanyang nahahagkan ay natutunaw at nawawala. Sa bawat araw na lumilipas, nababawasan ang kanilang mga anak. Labis na nalungkot si Buwan. Sa takot na maubos ang kanilang mga supling, nag-isip siya ng paraan. Isang araw, bago umalis si Araw, itinago ni Buwan ang kanilang mga anak sa loob ng isang malaking baul. Nang hahanapin na ni Araw ang mga bituin upang hagkan, wala siyang nakita. "Nasaan ang ating mga anak?" tanong niya. Sinabi ni Buwan na naglalaro lang sila sa malayo. Naniwala si Araw at umalis na siya. Pagbalik niya ng dapit hapon, nakita niyang muli ang mga bituin na kumikinang sa kalangitan. Nagtaka siya kung bakit ayaw na siyang lapitan ng mga ito. Paulit-ulit itong nangyari. Itinatago ni Buwan ang mga anak sa umaga at inilalabas lamang sa gabi kapag wala na si Araw. Ngunit ang lihim ay hindi nananatiling lihim magpakailanman. Isang araw, umuwi si Araw ng mas maaga kaysa sa dati at naabutan niyang inilalabas ni Buwan ang mga bituin mula sa baul. Doon niya nalaman ang lahat. Nagalit si Araw. "Bakit mo sila itinago sa akin? Hindi mo ba alam kung gaano ko sila kamahal?" Sigaw niya. Sumagot si Buwan, "Oo, mahal mo sila. Ngunit ang pagmamahal mo ang pumapatay sa kanila. Bawat halik mo ay nagiging sanhi ng kanilang pagkatunaw." Sa tindi ng galit at sakit na naramdaman, hinabol ni Araw si Buwan. Tumakbo si Buwan palayo, daladala ang kanilang mga anak na bituin. Mula noon, nagsimula ang walang katapusang habulan sa kalangitan. Hanggang na ngayon, patuloy na hinahabol ni Araw si Buwan. Kapag araw, nagtatago si Buwan at ang mga bituin. At sa pagsapit ng gabi, kapag si Araw ay nagpapahinga na, saka lamang sila lumalabas upang magbigay liwanag sa madilim na kalangitan. Kaya sa susunod na pagmasdan ninyo ang langit, alalahanin ang kwento ng isang pamilyang pinaghiwalay ng tadhana, ang alamat ng araw, buwan at mga bituin. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento para sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang alamat at kwentong bayan. Maraming salamat sa panonood